Good evening mga kaibigan. So binisita uli natin si mother sa kanyang bahay at hinilot ko na siya. Na-massage ko na siya kasi yun naman yung talagang wish niya sa lahat ng mga bumibisita sa kanya. Pero dapat matutulog na siya. May isa pa siyang request. Gusto daw niyang mag-try tumayo or makalakad kasi si mother talaga kahit nung siya ay nakakabata-bata pa, isa sa pinaka-hate niya ay yung nakahiga lang, yung walang ginagawa, yung nakatingala. Kaso lang, eto na, tumama na sa kanya itong kanyang, actually, it's not sakit eh. Tumama sa kanya yung kanyang katigasan ng ulo. So, eto na yung fruit. Okay, eto na yung fruit ng kanyang katigasan ng ulo. Kasi, actually, meron naman talaga siyang yaya or merong nag-aalaga sa kanya na dapat yun yung tinatawag niya, may kasama siya sa bahay. Kaso lang, dahil ang nasa utak niya ay malakas siya, wala siyang problema, ang ginawa niya ay tumayo siya mag-isa. Hindi niya tinawag, despite na binigyan namin siya ng bell para tawagin yung nag-aalaga sa kanya kapag may kailangan siya or kapag katatayo na, hindi niya yun ginagawa. Kasi nga, naniniwala siya na malakas siya. Ang kaso, ang problema, pagtayo niya ay napaupo siya. At dahil doon sa pagkakaupo niya na yon, may nabasag doon sa may pigi niya. Inoperahan siya March 25, 2024. So, dun sa clip na yan, makikita ninyo, yan yun nung nandun na siya sa ospital. Nakakaawa siya. Every time na maiisip ko yun, yung hiyak niya, yung hagulhol niya, naiiyak talaga ako, awang-awa ako sa kanya. So, after the operation, nag-okay naman siya. Tinerapy siya, naglalakad-lakad siya ng konti-konti, binila namin siya ng walker. Ang problema, talagang matigas ang ulo niya. Another morning, again, instant na tawagin niya yung kanyang nag-aalaga. Ang ginawa niya, tumayo na naman siya mag-isa. Ang siste, nalaglag na naman siya. Naupa-upo na naman. Sa pagkaupo naman na yon, yung kana naman niya ang nagkaroon ng crack. Ang problema, nung ipina-check up, hindi na pwedeng operahan kasi nasa kaloob-looban yung crack. Unlike dun sa kaliwa niya. So, hindi na siya pwedeng operahin. At dahil hindi na nga pwedeng operahan pa, so si mother ay natali na sa bed. At yun ang pinakaayaw nga, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo. Ngayon, ang gusto niya, dahil wala na yung sakit na nararamdaman at dahil siguro nag-heal na yung sugat doon sa ano, ang gusto niya naman ngayon ay makalakad. Ang problema kasi is, hindi na talaga niya kaya, hindi na kaya ng mga buto niya. At yan yung kanyang iniiiyak. Hindi na, ang gusto niya makapaglakad, ano pa rin doon sa halamanan. Kaya, yan sa mga lola, sa mga nanay, makinig kayo sa mga anak ninyo. Parang totoo talaga na mas mahirap magpalaki ng magulang kaysa anak. Kasi hindi sila nakikinig sa anak dahil ang magulang laging nasa isip siguro nila is matanda na kami, marami na kaming pinagdaanan. Mas alam namin at mas kailan namin yung katawan. Ang problem, minsan mas malakas yung isipan kaysa dun sa katawan natin. Kaya yan, si mother ngayon, yan yung isang sample ninyo ngayon na sana hindi din na kaya. paminsan-minsan makinig at mas mahirap ang nakahiga.